Hit yung kasi paulit-ulit yung 2028. Yes, It's and also beyond. in everybody else's minds. We're an election crazy country. Would you now consider running for president? I think yung ganyang tanong and yung natural competition about it naturally will come somewhere up the road pa. Pero ang priority ko sa ngayon, at sinasabi ko yon sa lahat ng mga kasama at kaalyado, lalo na itong unang 9 na buwan after the election, pag-isahin talaga, hamigin, i-consolidate to a greater degree than we were able to do after 2022. Mag-consolidate kami. Kahit yung process of selection ng strongest possible slate namin sa 2028 na lalaban at mananalo, we can decide that somewhere up the road. Tingin ko, ang pinaka-urgent sa mga importante sa ngayon is magkaisa these 9 months. Alam niyo po, ang aga po ng magpahayag nito ni Risa Hontiveros. Ako po, alam ko po yung dahilan, no? Si Risa Hontiveros, alam naman natin katatapos lang na election. Wala talaga sa hulog to, no? Gusto niya kagad na kunin relatively sikat na sikat po ngayon si Bam Aquino, no? Sinasabi nga si Bam Aquino pwede siyang maging standard bearer ng block nila, yung mga dilawan at kakamping. Pwedeng siya yung maging patakbuhin nila bilang o siya yung maging bagong leader, no? Kaya nga po, nag-ipal kagad to si Hontiveros. Ayaw niya kasing maagaw sa kanya yung pagiging leader ng oposisyon. Siya lang naman nagsasabi na siya leader ng oposisyon. Tanong, kinikilala ba siya? Meron po ba siyang papel sa panalo ni Bam Aquino at saka ni Kiko Pangilinan? No? Alam mo, Risa Hontiveros, yung kawalan mo ng hulog, si Risa Hontiveros, ano yan yung ego niyan, o yung, hindi anong tawag dito sa tao na to? Masyadong insiguridad, no? Yung insecurity niya, dala-dala niya. Una, insecurity niya, ang tagal niyang pinagnasahan na siya. Kumbaga, lagi niyang pinoproject na siya na yung leader. Wala na, hindi na ikaw yung leader ng oposisyon dahil ang tunay na oposisyon mga Duterte. Huwag kayong mag-alala. Hindi natin kinikilala na oposisyon yung mga yan. No? Ang sinasabi lang natin, etong si Risa Hontiveros, gustong-gusto nito na kilalanin bilang siya yung leader. Ang tagal na panahon na hindi naman siya kinikilala dahil hanggang ngayon, ako naniniwala hanggang ngayon, ang kinikilalang leader ng mga dilawan at kakamping, si Leni Robredo. No? Pareho sila eh. Pareho ng ugali ang mga yan eh. Okay. Ngayon, napansin ni Risa Hontiveros na sikat na naman si Leni Robredo. Tapos sumikat pa si Leni Robredo, wala na siya magagawa doon, tinanggap niya na eh, no? Ang tanging paraan lang para siya yung kilalanin na leader ng dilawan at kakamping, yung hindi na tumakbo si Leni Robredo bilang presidente sa 2028. Di ba? Pero, kaya po sa tingin ko, biglang nagdeklara to na siya yung leader ng oposisyon. Yung inseguridad niya, na wala nang bukang bibig ngayon yung mga dilawan, kundi Bam Aquino at Bam Aquino. Yun po yun, no? Nagmumula po yun sa inseguridad nito ni Risa Hontiveros. Kinakailangan niyang sabihin na siya talaga yung tunay na leader nila ng mga dilawan at kakamping. Tignan po ninyo. Kasi ang tagal niya po nagpo-project niya siya yung tunay na leader eh. Sa totoo lang, Hontiveros, wala ka naman talagang tunay na lakas. Pang-ilan na nga si Hontiveros nung tumakbo siya senador? Kung hindi ako nagkakamali, pan-11 yan o pan-10 o pan-11 eh. Di ba? Kulelat ka eh. Si Bam Aquino, mataas yung posisyon. Inunahan mo na. Nang aagaw ka ng moment. Alam mo yun? Moment to ni Bam Aquino eh. Ha? Moment to ni Bam Aquino. Gusto mong kilalanin ka na leader ng oposisyon? O wag na oposisyon. Si Sara Duterte na leader ng oposisyon. Gusto mong kilalanin ka ng leader ng kakamping at mga dilawan? Sa totoo lang, sino ba mga nagpa-endorse sa'yo? Ha? Sino ang pumunta sa'yo
para magpataas ng kamay ng mga senador. Oh, wala naman eh. Tignan mo si Leni Robredo. Yan ang kinikilalang leader. Yan yung kinikilalang merong tao. Ilan ang senador na nakipagkita kay Leni Robredo, nagpa-picture man lang. Oh, pati sila Marcoleta. Ang daming senatoriables. Na pagpupunta sila sa Bicol, dadaan sila kay Leni Robredo para magbigay pugay, no? Teritoryo. May sariling teritoryo. Ikaw ba, Risa Ontiveros, saan ba teritoryo mo? Sino ba ang nakipagkita sa iyo para magpa-picture? Wala naman eh. Di ba? Okay. Kaya nakakatawa kasi inunahan mo pa si Bam Aquino. Si Bam Aquino, kung hindi po tatakbo kung si Leni Robredo po, ipapaubayan niya po yung leadership ng mga dilawan at kakamping, hindi sa'yo, Risa Ontiveros. Dahil wala ka naman talagang kakayahan. Dakdak, atake ka lang. Iba na approach ng mga dilawan at kakamping. Hindi mo ba napuna? Hindi na sila umaatake katulad mo. Ikaw, atake ka pa rin ng atake. Wala ka sa hulog. Alam naman natin hindi mananalo yan. Di ba? Sino ba? Kaya lang, siyempre, ang nakakahiya nito, sinasabi mo na meron kang grupo, di ba? Na ikaw yung leader nila. Ikaw ba kinikilala ka rin ni Kiko at ni Bam na leader? Sigurado ka ba na sa'yo sasama? Kasi ang sabi ni Risa Ontiveros, definitely, ang tunay na oposisyon ngayon, etong kampo ng mga Duterte. Pero hindi ibig sabihin na opposition sila, automatic na minority sila. Hindi. Pwede ngang maging majority yung Duterte group eh. Hindi mo ba napuna yun? 5 yung nanalo ngayon, Duterte. Plus si Mark Villar. Plus si Robin Padilla. 7 na. Oh. Sino pa ang pwedeng makuha? Yung mga Cayetano. Pwedeng makuha yan. Basta makuha lang nila. Si Soto, basta maging Senate President lang, very willing na bumaliktad laban kay BBM. Di ba? Baka nga maging majority pa yung pro-Duterte. Definitely, sabi kasi ni Risa Ontiveros, pag daw hindi sila naging minority at yung Duterte group ang naging minority, magiging independent na lang daw sila. Sinong sila? Sa tingin mo, susunod sa'yo si Bam tsaka si Kiko? Hindi ako naniniwala. Hindi, Trillanes na naman. Nanalo ba si Trillanes na senador? Hindi senador ang tinakbuhan, mayor lang. Nanalo bang mayor? Trillanes na naman. Mga senador po pinag-uusapan. Yung mga fans ni Trillanes dito. Okay. Ipaalala ko lang sa'yo. Hindi, siya lang nga eh. Ikaw na nga lang yung minority dun eh. Natalo ka pa ng independent. Di ba? Yung sa commission on appointment. Okay. Hindi mo naisip yun. Si Bam, hindi na siya Liberal Party. Paano mo naisip na ikaw ang kinikilalang leader ni Bam at ni Kiko? Hindi mo ba naisip na pwedeng sumama sila kay Marcos? Ayusin mo muna, 3 lang kayo dyan, ayusin mo muna kung ikaw talagang tunay na kinikilala bago ka mag-e-epal. Yun lang yun. Wala namang sumiseryoso sa'yo. Sa totoo lang, Risa Ontiveros, walang sumiseryoso sa'yo. Sinong kandidato ang pumunta sa'yo para magpakita man lang, yung magpa-picture man lang? Alam ko kay Leni marami. Sila Tito Soto, pati si Marcoleta, pati kung sino-sino na pupunta sa Naga. Nagpapapicture. Di ba? May clout kahit paano si Leni. Ikaw, wala ka. Wala akong nabalitaan na pumunta sa'yo na senatoriable para magpapicture man lang. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Astrid Gomez, IMA Dilawan, I'll be honest that it is not the right time for Senador Hontiveros to run for the 2028 presidency, she will lose. Pahayag naman ni Sandro Lorieta, ambisyosa din ito, huwag mo nang tangkain kasi matatalo ka lang,
Hindi ka karapat-dapat mamuno sa bansa. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Yolanda de Guzman. This is the good qualities of a senator, leader with class, decency at works for the best of the people of our country. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.